Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay magpe-pray muna. Panginoon, Lord, salamat po. Maipahayag po ang iyong mensahe, Panginoon, Lord, ang iyong layunin. At mangyari po ito, Panginoon, sa aming lahat, Lord. Pagpalain niyo po kami ng iyong salita, Panginoon, at maging buhay ito, pagbabago sa aming mga kaisipan at puso. Salamat po, kayo po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung last at time po, natapos po tayo dun sa, Yan po. Bali po ang pinag-usapan natin, yung mensahe ng kaligtasan ng Panginoon. Amen ba? Naaalala niyo po ba yon? At yung magandang balita ng kaligtasan, ito daw po ay ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. No? Kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ayan. Ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng magandang balita. So kung meron nagbabago sa atin, ito po ay hindi galing sa ating sariling kalakasan. Amen ba? Kasi ginagawang matuwid ng magandang balita ang isang tao. Amen. So meron po akong tanong. Ang tanong po ay, may dahilan ba ang taong namatay o malapit ng mamatay na magsabing hindi siya nagkaroon ng pagkakataong kilalanin ang Diyos dahil wala o hindi siya nakarinig o hindi siya napangaralan ng kaligtasan ng Diyos? Mahaba ba yung tanong? Sige po. May dahilan po ba ang isang taong namatay o malapit ng mamatay na magsabing hindi siya nagkaroon ng pagkakataong kilalanin ang Diyos dahil wala o hindi siya nakarinig o hindi siya napangaralan ng kaligtasan ng Diyos? Wala pong sasagot. Walang dahilan ng tao, no? Kasi maaari po na sabihin ng tao, inosente ko. Parang yung sa krimen, di ba? Pwedeng sabihin ng tao, inosente ko, wala akong alam dyan. Para matanggal siya o ma-excuse siya dun sa sa kaparusahan, ano? So sabi po sa Roma 1, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So ibig sabihin po, hayag sa bawat isa na merong Diyos. Amen? Nakarinig man siya o hindi man siya nakarinig, wala mang nagsabi sa kanya, hayag sa bawat isang tao na mayroong Diyos. At ang sabi po, walang maidadahilan pa. Kung makikita po natin, bakit sinabi na walang maidadahilan ang tao? Ibig sabihin, para sabihin niya ng salita ng Diyos, mayroong kaparusahan. Amen ba? Mayroong kaparusahang nag-aantay sa isang taong hindi kumilala sa Diyos. At ano po iyon? Yun, maaari pong magpunta siya, hindi po maaari, totoong talagang magpupunta siya sa impyerno. No? Kapag ang isang tao ay hindi kumilala sa Diyos, siya ay mapupunta sa impyerno. Yon. Kaya po, merong mensahe ng kaligtasan. Kasi bakit magkakaroon ng mensahe ng kaligtasan
kung hindi rin naman pala mapapahamak ang tao. Amen ba? So, pag-uusapan po natin ang istorya ko, ang istorya mo, kapatid. No? Ano nga ba, saan nga ba nagsisimula ang problema? May problema. At ito yun. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So sinasabi po dyan na maliwanag na maliwanag, kitang-kita ng kalangitan ang kasamaang hinahadlangan ang katotohanan ng mga tao. So therefore, hayag po sa kalangitan na ang tao po ay nakaganyan. Hinahadlangan ang katotohanan. Siguro po meron po kayong narinig o experience po nating lahat. Noon, ako po 3 beses akong umayaw o humadlang, no? Sabi ko po, ayoko muna. Ini-invite ako ng aking pamangkin. Sabi ko, ayoko. Hindi pa panahon. So lumalabas, nakita ko yung sarili ko dyan sa mensaheng yan. Kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Gusto kong isama ng pamangkin ko, pero ayaw kong sumama. No? So lumalabas po, bakit ayaw ko? Kasi wala sa isipan ko ang gustong, kumbaga hindi ko po gustong makarinig sa simbahan dahil meron akong mindset. Ano po yung karaniwang mindset ng isang tao? Noong kami po, meron pa kaming tindahan dyan sa medyaan. Meron po akong ini-invite na isang bumibili sa amin. Ngayon po, alam ni Ate Rose yan, yung mga bumibili po sa amin, minsan po in-invite ko. Tapos ang sabi po niya, hindi, ayoko muna. Ayoko muna. Kasi, hindi pa ako nagbabago. Ayokong pumunta sa church. Kasi, masama pa ako. Meron kaming pasugalan. Ayun ang sabi niya. So, nakita ko po na ang mindset nung taong yun, bago siya magpunta ng simbahan, kailangang nabago muna siya. No? Ayaw niyang magpunta ng church kasi feeling niya makasalanan siya. At ganun din yung pakiramdam ko. Ako ay sumama sa pamangkin ko kasi hindi pa ako para dyan. Ayun ang katwiran ko noon. So, alam po nating naririto tayo na ang pumapasok sa simbahan ay hindi po matutuwid, kundi nangangailangan ng pagtutuwid, nangangailangan ng katotohanan para makalaya. Amen ba? Ang simbahan po, kung ang ospital ay ang pumapasok doon ay may sakit, ganun din po sa simbahan. No? Papasok ba dito yung maayos na? Hindi na natin itong tatawaging church, di ba? Kung ang ine-expect natin na papasok dito ay mga perfect na tao, di ba? Ang pumapasok po dito ay nangangailangan ng pagsama ng Panginoon. Amen ba? So, ganun ang mindset po, no? Ayaw pumasok kasi hinahadlangan. Ayoko, wala pa sa panahon. So ang sabi po ng salita, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa mga masasamang pag-iisip. Bago po natin yan puntahan, ang storya po dun sa Roma, dahil hinahadlangan po, ang sabi po ng Panginoon, sige, hayaan ko muna kayong gawin nyo ang gusto nyo. Kaya ang tao po, ginawa ang gusto niyang gawin. No? Ang nangyari po,
pinabayaan ng Lord. O sige, kung iyan ang gusto nyong gawin, gawin nyo. At iyan po ay nakalagay sa Biblia. Nakikita naman po natin talagang mayroong problema. At ang gusto po ng tao ay gawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. No? So ayun po. Dahil hinayaan ng Diyos na gawin ng tao ang gusto niya, umabot po na ang mga lalaki ay nakipagtalik sa kapwa lalaki at ang babae ay nakipagtalik sa kapwa babae. Ano po? Ngayon po, nung binabasa ko po yan, ako po ay galing sa istorya ng kabaklaan. Nakita ko po, naku, ito ba yung storya na para sa akin? Ako ba ang tinutukoy nito? Pumapatol, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. At ganun din po ang mga babae, umabot na sa ganoon. No? Pero nagsimula lang yan sa pagre-rebelde. Sa pag-ayaw, di ba? Sa pag-ayaw sa Panginoon. Pero umabot na sa ganoon. Ngayon po, after po nangyari na yan, ang sabi po sa Roma 1:28-31, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan. Ano nga po ba ibig sabihin ng kabuktutan? Ano nga ba yung kabuktutan? Kalikuan? Ganun ba yon? Kaimoralan, yon. So, kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, hindi ko na po mabasa, at masasamang hangarin, hindi ko pa rin po mabasa. Sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirang puri, ano nga ba yon? Nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. No, pag hindi marunong lumingap sa kapwa, ibig sabihin ay makasarili. No? So, ang tanong ko po, iyan po ay hindi lang para sa mga bakla at tomboy. Hindi lang po iyan tungkol sa bakla at tomboy. Dahil, ang sabi po sa Roma 2, verse 1, karugtong ng Roma 1, sabi po, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. So, naging example lang po na naging problema ng tao ang pagkakaroon ng relasyon sa kapwa lalaki at sa babae. Pero ang totoong naging problema dahil lahat po tayo, pasensya na kayo, dadamay ko kayo ha, kasi lahat po tayo ay guilty sa mga problemang binasa natin. Uulitin ko lang po, merong mensahe ang Panginoon ng kaligtasan. Bakit merong mensahe ng kaligtasan? Sinasabi po dyan na ito ang mga pinagdaanan ng tao dahil gustong gawin ng tao na siya ang maging Diyos ng kanyang buhay. No? Kapag ang tao, itinuring niya ang sarili niya na siya ang masusunod, ang gusto niya ang masusunod, mapupunta siya diyan.
magiging makasarili, magiging masama, mainggitin, gustong pumatay, nakikipagtalo. Lahat po, pagdadaanan yan. So, yung Roma po, yung mabuting balita ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Dahil po, sabi po sa salita, ang lahat ay nagkasala. At walang pwedeng umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Napakahirap po sa isang tao na aminin na siya ay nagkamali. Kasi ako din po mismo ay dumaan sa ganoon. Kaya ako sinasabi to, no? Talagang ganun po. Mahirap aminin, mahirap tanggapin na tayo ay nagkamali, no? Pero makita po natin, kaya pala merong mabuting balita ng kaligtasan dahil gusto akong iligtas ng isang mabuting Diyos na nagmamahal sa akin. Amen? Yun. So, sabi po dyan, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Dahil ang Diyos po ay makatarungan. No? Paparusahan niya ang dapat parusahan, ililigtas ang dapat iligtas. Dahil siya po ay matuwid. No? Matuwid ang ating Panginoon. Naaayon sa kanilang mga ginawa. Sabi ko nga po nung minsan sa intercessor, sa buhay ng isang tao, karaniwan may practice. Ako po, bago ako nag-preach, nag-practice muna ako sa bahay. No? Kapag first time, pwede kang mag-practice. In example nga namin si Ate Marivic, first time niya nag-preach. Naku, kinakabahan ako, first time ko nag-preach. Dahil may experience na siya, alam niya na ang gagawin niya sa susunod na pagkakataon. Pero, pagdating ng paghahatol ng Diyos, wala pong practice. Wala pong practice. At ang Diyos po ay hahatol ng naaayon sa ating mga ginawa. So, ibig sabihin po, hindi po ako nananakot. Ang sinasabi ko lang po, dahil hindi pwedeng magkamali ang Diyos, mapupunta sa impyerno ang dapat mapunta sa impyerno. At ililigtas ng Diyos ang dapat niyang iligtas. Amen ba? Yan. So Romans 2:29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Ang ibig sabihin po, yung magandang balita ng kaligtasan ay hindi para gumawa lang ang tao, kundi ang very source po kasi ng problema ng isang tao ay ang kanyang puso, ang ating puso. No? Kaya sinabi po dyan, papalitan ko yung word na Hudyo ha, ang tunay na pinili ay ang taong nabago sa puso at kalooban, ayon sa gawa ng Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. So yung mabuting balita ng kaligtasan po, ang kinakausap po niyan sa atin ay yung mga puso natin. Hindi po ito para malaman ko lang kung paano ako niligtas, kundi para maramdaman ko ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos sa akin, kaya ako nililigtas ng Diyos. Dahil ako ay nangangailangan ng kaligtasan, kaya dumating ang Panginoon sa tamang oras. Amen ba? So, ang puso po ang kinakausap. Ang puso po natin. No? Kaya sinasabi ko po kanina, hindi po tinatakot dahil kinakausap po tayo ng Diyos at nag-aalok ng kaligtasan. Yung alok po ay, di ba pagka may special offer, inaalok?
kapag inalok ka dun sa bahay, hindi ka obligadong bumili o kumuha. Ang Diyos po ay hindi na may milit. Inaalok niya ang kaligtasan sa bawat isa. Pero nasa sa atin pa rin po ang pagtanggap kung gusto mo bang maligtas o hindi. Pero naniniwala naman ako na ang lahat ng tao ay gustong maligtas. Amen ba? Ayan. Pero ang problema po talaga ay yung dating kalagayan na puso na dapat ay mabago. No? Kung ako po dati, meron akong dating buhay, kailangang mabago ito. No? Kung yung puso ko dati ay nagre-rebelde sa Diyos, ang hinahanap ng Panginoon ay magkaroon ako ng pusong nagsasubmit sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, tinatanggap ang Panginoon. Amen ba? So ang kaligtasan po ay puso. Puso po natin ang kinakausap. Mabago, magkaroon ng bagong puso at kalooban na ayon sa Espiritu ng Diyos. Yan. So ang tanong, may tanong na naman. Kung mamumuhay lang kaya ang tao, kunwari merong nabuhay na tao at gumagawa lang siya ng mabuti at inaakala niyang siya ay maliligtas, dahil sa paggawa ng mabuti, totoo bang siya ay maliligtas? Ano nga po? Ang tao ay gumagawa ng mabuti. Mabuti, tumutulong, ganyan, ganyan. Maliligtas ba siya? Dahil po, andun pa rin yung puso niyang luma. Kailangan talagang mabago yun sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Na kung gagawa ka ng mabuti, ito po ay udyok ng Panginoon. Sinasabi ng Lord, tulungan mo siya. Makiramay ka sa Kanya. Kaya tayo nagbubunga ng mabuti. Mabuting gawa kasi napalitan na po yung ating puso. Amen? Ayun, kasi pwede po na, ayun nga. So, maikling storya lang. Sa impyerno po, meron akong napapanood sa YouTube, yung mga taong umabot sa near-death experience, namatay po sila ng ilang minuto, pero nakabalik, nabuhay namang muli. So, meron po akong dalawang narinig doon, na yung tao po, nakita niya, nakarating siya sa impyerno, at nakita niya po yung isang sikat na entertainer. At ginagawa ng entertainer ay, entertainer siya eh. Sumasayaw si entertainer. Yumaman si entertainer dahil sa kanyang pagsasayaw. Ngayon ang nangyari po, nung nakita niya sa impyerno, nagsasayaw si entertainer. Tapos nakita niya, tumigil si entertainer. Tapos sinusunog siya ng mga demonyo. Huwag ka titigil, huwag ka titigil. Sumayaw ka ng sumayaw dyan. Ayan ang gusto mo. Sayaw siya ng sayaw. Hindi siya tumitigil. Kasi ang naging buhay niya, na-focus na lang ang kanyang buhay sa entertainment. No? Meron naman po, isa pa, sikat din. Nakita niya, nakaupo sa gintong trono, naka-uniform. Kung ano man siya, ayoko nang sabihin. Nakaalahas, pero nasa impyerno. Kasi yung taong yun daw po, ang buhay niya ay inilaan niya sa kayamanan. Kaya ang ginawa sa kanya, sinusunog ngayon siya.
habang puro siya ginto. Ang gusto ko lang po, hindi na naman ako nananakot niyan ha, baka naman akala nyo nananakot ako. Ang sinasabi lang po, kaya tayo may Diyos at Panginoon dahil kailangan nating ituon ang ating mga sarili sa Panginoong Diyos. At sa mga bagay-bagay na inaabala natin ang sarili, na focus na tayo, no? Sa kung anong mga idols na tinatawag. Amen? So, ayun po. Roma 3. Sabi po dito, isinugo ni Kristo, Jesus, sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Meron po talaga kasing galit ang Diyos, no? Nakahiwalay tayo sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ng Panginoong Hesus ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Nung unay nagtimpi ang Diyos at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao, kahit na dapat sanay, pinarusahan na sila. So andyan po talaga, no? Ang hindi sasampalataya ay mapupunta sa parusa. Kaya wala tayong maipagmamalaki dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Ang ibig ko pong sabihin, kung tinanggap natin ang Panginoon at in-acknowledge natin, Lord, mahihirapan po akong mabuhay kung ako ang masusunod. Kaya ibibigay ko sa inyo ang aking buhay at simula po ngayon, kayo po ang aking Panginoon. Kayo na po ang masusunod. Amen? So, ayun. Walang maipagmamalaki dahil, kaya sinabi pong ganyan, kung ang isang tao ay puro kabuti, mabuti naman ang ginawa ko eh. Hindi po doon nakabase dahil ang totoong katayuan ng ating puso ang tinitignan ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Nasa puso tayo tinitignan ng Diyos. So, ang mensahe po sa Roma 4 ay mag-ingat ang tao na baka akalain niyang nananampalataya siya, pero ang totoo, binabayaran niya o binibili niya ang favor at blessing ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ano pong ibig kong sabihin? Dahil pwedeng maligaw ang tao kung gagawa siya ng kabutihan pero hindi nagmumula dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Kailangan sa Diyos nagmumula ang ating mga magbubunga ng mabuting gawa para ito po ay i-honor ng Panginoon. Kung hindi, kapag gumawa ka lang ng mabuti at hindi ito galing sa Diyos, ito po ay bayad. Parang binibili mo ang Lord. Lord, magiging mabuti ako ha, pero ganito ang gagawin mo sa akin ha. Lord, ganito ang gagawin ko ng lahat para ganito ang mangyari sa akin. Hindi po ganoon. Kailangan magmumula ang mabubuting gawa dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Nakuha niyo po yun? No? Kasi ang nangyayari po sa atin, nasanay po ang tao. Sa totoo lang, di ba? Sa buhay ng isang tao, parang binibili niya kung ano man yun. Kailangan niyang pagtrabahuhan. Kailangan niyang maghirap para makuha niya yung kanyang dinidesire. Amen ba? Yun. So, alalahaning magbubunga ng mabubuting gawa ang nabagong pusong inilaan na sa Diyos. Sa Roma 5 po, nakalagay dyan, ang kaloob, ano po ang matatanggap ng isang taong naniwala at sumasampalataya sa Diyos. Ang Diyos po, kapag tinanggap natin siya, ituturing niya na tayong matuwid. Alam mo ba yon, kapatid? Mababago na ang ating ang paningin ng Diyos sa atin.
No? Hindi na liko, kundi tayo ay matuwid na kung tayo ay sumasampalataya. At hindi lang po yun, yung mga naka-red lang yung sinasabi ko ha. Bibigyan niya tayo ng banal na espiritu dahil sa kanyang pagmamahal. No? Kapag tinanggap natin ang Lord, dalawa, ituturing tayo matuwid, bibigyan niya tayo ng banal na espiritu. Dahil sa Roma 8:9, sabi po, kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. So napakahalaga po sa bawat isa sa atin na meron tayong espiritu ng Diyos. No? Kasi kung wala ang espiritu ng Diyos, hindi tayo kay Kristo. Amen? Roma 6, sabi po diyan, at kung namatay kayo, kapag tinanggap po natin yan dahil hindi na po tayo ang nasusunod, mamamatay na po tayo sa ating mga dating buhay. No? Kung namatay na tayong kasama ni Kristo, ipinako na tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Yan. So parang ang gusto lang pong sabihin, patay na tayo sa dating buhay, ang Diyos na ang masusunod sa atin. Amen? Roma 7, hanggang Roma 8 lang po ito. Roma 7, ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa ating dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay Diyos din. Amen ba? So ang buhay po natin ay naaayon na sa Kanya. Kawawa naman ako. Bakit ko nilagay po yan? Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Dahil ang gusto ko pong sabihin dyan, kahit na tinanggap natin ang Panginoon, dadaan pa rin tayo sa mga sitwasyon. No? Ang sinasabi po dyan, baka nangyayari po ito sa inyo. Bakit meron akong gustong gawin pero hindi ko ginagawa? At bakit meron akong ginagawa na ayaw ko namang gawin? No? At iyon po, sabi po, salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Sinasabi lang po na kung meron tayong hindi nagagawa na dapat nating gawin at meron tayong ginagawa na hindi naman nating gustong gawin, ibig sabihin, hindi tayo pa na paghaharian ng banal na Espiritu. Ayun lang po yun. Tinanggap natin ang Panginoon, pero kailangan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang maghari sa atin at nang sa ganon, makagalaw ang Diyos sa atin. Amen ba? Lungkot ko. Roma 8. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayong ayon sa inyong makasalanang pagkatao, pero nabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos. Yung una po, kahit na tinanggap natin ang Panginoon, kailangan pa rin nating i-exercise ang ating choice. Na pipiliin natin, susupilin natin ang makasalanang pagkatao para makakilos ang Diyos sa atin. Hindi po siya automatic. Kasi po, ang Panginoon po ay ayaw tayong puwersahin.
Hindi po namimwersa ang Diyos. Kailangan nating gumana ang pananampalataya. No? So, kailangan pong piliin natin siya at nang sa ganon, magawa natin ang tama. Amen? Kahit na sabihin mo tinanggap natin ang Panginoon, ganun pa rin. Pipili ka pa rin, pipiliin pa rin natin ito. Na Lord, pipiliin ko pa rin sumunod. Dahil hindi yan automatic, kapatid. No, hindi siya automatic. Kaya kung naghahari ang makasalanang pagkatao natin, ibig sabihin, hindi gumagana ang ating pananampalataya. Kaya nga ang pananampalataya po ay mula sa simula hanggang wakas. Amen? Pero kapag hiningi naman natin ang tulong ng Panginoon, tutulungan naman niya tayo dahil tapat ang Diyos. Amen? So ayun po, tayo po ay naging tagapagmana at ang sabi po dyan sa verse 17, kung magtitiis tayo. Bakit ganoon? Tinanggap kita, Panginoon. Ikaw ang may-ari ng langit at lupa. Bakit kailangan kong magtiis? Kasi para tayong nasa labanan. No? Hindi po madali. Kailangan nating magtiis at nang sa ganon ay magawa natin ang gusto ng Diyos. Kasi kung hindi tayo magtitiis, babalik na naman tayo doon na ako ang masusunod. Dahil ang Lord ang masusunod, kailangan nating magtiis. Lord, napakahirap po ng aking sitwasyon, pero pipiliin kong sumunod sa inyo. Amen? No, hindi talaga tayo pupersahin ng Lord, uy, akin ka na. Victory ka na. Kailangan talaga nating mamili. No? Lumapit sa Panginoon, manampalataya. Amen? Ito po ang ganda, oh. Ligtas na tayo. At naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. So mga kapatid, ang encouragement po, kung tinanggap natin ang Panginoon, wala pong assurance na madali ang buhay. Merong pagtitiis, merong pagtsatsaga, dahil kailangan nating gawin kung ano ang gusto ng Panginoon. Kaya nga po may preaching magpatawad ka, kapatid. Nung una, ayoko magpatawad. Galit ako. Pero dahil masusunod ng Panginoon, Lord, susunod po ako. Magpapatawad po ako. Turuan niyo po akong magpatawad. Amen? Ayun. So, ito lang po, bilang meron, hindi tayo nag-iisa. May Holy Spirit po tayong kasama. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen? So, pray na po tayo. Lord, salamat po. Ito po ang kaligtasan, Panginoon, at natutunan po namin, narinig po namin kung paano kami magtatagumpay. At sa pamamagitan nito, Lord, kaya pala sinabi nyo na walang imposible sa inyo dahil kasama namin kayo at kayo po ang magpapalakas, kikilos sa aming lahat, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, tinataas namin kayo, Lord, aming Diyos, aming Panginoon, Lord, na hindi, Lord, na ang pag-ibig nyo ay hindi kami mahihiwalay sa pag-ibig nyo. Lord, ano pa man, Panginoon, ang pwedeng humadlang sa amin. Dahil ang pag-ibig nyo po ay mananatili, hindi magbabago, Panginoon. Ano man ang sitwasyon, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po. Purihin ka in Jesus' name.